Sa nakaraan nating kwento, ay natapos tayo kung saan ay nagawa nang mapatulog ni Yang Jun ang kanyang vampirang kalaban. Pagpapatuloy, pagkatapos nito ay pumunta na siya sa kanila ni An Mintai, upang sunod na asikasuhin ang mga nagwawalang mga zombie sa labas ng kanilang kampo. Kanya nang inutusan ang isa sa kanila na puntahan ang natutulog na vampira para itali iyon, at kanya ring sinabihan ng Vice Platon na iuulat lang raw niya ang kanyang pagbabalik sa oras na matapos na lang siya sa paglilinis, at tumugon naman ito nang may pagsang-ayon at slash niya lang ang lahat ng mga zombie at mag-ulat na lang mamaya. Tinawag naman siya ni Park Sang-mo para sabihin na nakatanggap raw ito ng sandata na may holy power kamakailan lang, at inalok siya nito na sa halip iyon na lang raw ang kanyang gagamitin. Kanya naman itong kaagad na tinanggihan ng walang pag-aalinlangan, na para bang siya ay may binabalak na naman. Nagtaka naman si Park Sang-mo sa kanyang tugon, at ipinagpilitan nito na gamitin ang kanyang espada, sa kadahilan ng hindi raw madaling kalabanan ang mga zombie na gamit lang ang ordinaryong punyal. Kung saan ay nagbalik na naman ang kanyang kabaliwan at kasabikan sa pakikipaglaban, at siya ay tumugon dito na hindi raw masaya kung mabilis lang na mamamatay ang mga ito, kaya papahirapan niya raw muna ang mga ito bago tapusin, dagdag pa niya na kung mas matagal mamatay, ay mas matindi rin ang sakit na kanilang titiisin. Dahil sa kanyang mga sinabi ay kinilabutan naman ng matindi silang dalawa habang natatakot itong nakatingin sa kanya. Kasunod nito ay mabilis na siyang nawala upang sumugod na sa nagkukumpulan ng mga zombie sa kanilang harapan. Kung saan ay sa isang iglap lang, ang lahat ng mga zombie na kanyang madaanan ay kaagad na nagsisitalsikan, at ang mga bakas na lang ng kanyang punyal ang naiiwan habang siya ay nasisiyahan. Sa kanyang pagkawala ay pinag-uusapan naman siya ng dalawa, nagtanong si An Mintai kay Park Sang-mo kung nararamdaman din ba nito, ang pagbabago na nangyayari kay Hyunwook na nagiging katulad na rin kay Yang Jun, at tumugon naman ito na siya ay natatakot sa bawat oras na nakikita niya ang mga ngiti ng dalawa na katulad nito. At ang kanilang pinag-uusapan ay kaagad namang nagparamdam na ipinapakita ang ngiti na kanilang kinakatakutan, habang hinaharap ang kanyang kalaban. Nakasalukuyang galit nang nagmumura, dahil sa mga pang-iinsulto na sinabi ni Hyunwook sa kanya, na para bang gustong-gusto na niyang kainin ng buhay ang ating bida. Kasunod nito ay ginamit na niya ang kanyang latigo upang umatake, at mabilis naman itong nakalapit kay Hyunwook, naramdam ang tindi ng dala nitong hagupit. Subalit ay hindi naman basta-basta lang na magpapatama dito si Hyunwook, at ginamit na ang kanyang punyal upang pigilan ang tuluyan nitong paglapit sa kanila. Kasabay nito ay kanya nang sinabi kay Yuna na ang mga kalansay na lumalabas sa gate ay kasalukuyang papunta na sa tinutuluyan ng kanilang mga kasama, at nakiusap na kunin na nito kaagad ang mga equipment nito at iligtas ang mga kasama nila doon na mga sundalo. Tumugon naman si Yuna na ang kanilang kalaban ay isang vampira, at ito ay nagtanong kung ano naman ang kanyang gagawin na plano na wala ang holy power. Hindi naman sumagot si Hyunwook sa tanong nito, sa halip ay kanya lang itong pinagsabihan na magbibigay lang ng kalamangan sa kanilang kalaban kung siya ay nakikipaglaban habang ito ay kanyang pinuprotektahan. Wala namang masabi si Yuna kundi ang magngit-ngit na lang ng kanyang ngipin sa pagkainis, dahil totoo naman ang sinabi ni Hyunwook sa kanya. Bilang patunay na magiging sagabal lang ito sa kanila, ay muli na namang hinarang ni Hyunwook ang latigo habang sinasabi dito na kailangan na nilang makakuha kaagad ng sandata na may holy power. Kanya naman na itong napagtanto kung ano ang nais ipagawa sa kanya ng ating bida, at siya ay namamangha sa kanyang nakikita, dahil hanggang sa puntong ito ay ang ipinapakita na performance ni Hyunwook ay kahanga-hanga. Pagkatapos ay kanya nang sinunod ang pakiusap sa kanya ng ating bida, ngunit bago siya umalis ay nagbilin muna ito ng isang kautusan na dapat ay huwag raw mamatay dito si Hyunwook. Kasunod nito ay mabilis na siyang tumakbo palayo sa lugar na ito, para kunin ang kanyang mga equipment at puntahan ang iba nilang mga kasamahan. Sa pagpapaalis niya kay Yuna, ay nagyabang naman ang kalaban niyang vampira na dapat dalawa na lang sila ang humarap sa kanya, bakit niya raw ito pinaalis palayo. Kung saan ay tinitigan at nginitian ng masama habang nagsasabi na siya ay masaya dahil ito ay nabuhay pa, at inihahanda na ang kanyang espada. Kaya siya ay bigla na lang natigilan at nagtataka sa mga sinabi ng ating bida, hindi siya siguro makapaniwala na masaya pa itong nalaman na siya ay buhay pa. Dagdag pa ni Hyunwook na sa katotohanan na ito ay buhay pa, ibig sabihin ay hindi pa alam ng boss nito at tungkol sa kanya, dahil halos hindi nitong magawa na panghawakan ang buhay nito, sa pamamagitan ng pag-uulat ng kanyang kabiguan bilang isang pagkakamali.
Dahil doon ay ang kaninang nagtataka sa pag-aakala na si Hyunwook ay masaya noong nalaman nito na siya ay buhay pa, ngayon ay galit na napapamura, sa katotohanan kanyang nalaman mula sa ating bida kung bakit ito ay natutuwa. Pahabol pa ni Hyunwook na kung isaalang-alang kung paano ito nangangalit, para bang nakukuha na niya ang ibig ipahiwatig nito, at alam ba nito na kung gaano katagal na siyang nababagabag noong ito ay kanyang napakawalan. Matapos niyang marinig ang lahat ng sinabi ni Hyunwook sa kanya, ay para na siyang sasabog sa galit, habang sinasabi na kanyang ipapadala ang ating bida sa isang malinis na daan patungo sa kamatayan, dahil siya raw ay tiyak na minamaliit nito. Kasabay nito ay ang paglabas ng kung anong misteryosong bagay sa kanyang mga kamay na naglalabas ng maitim na aura. Pagkatapos ay kanyang sinabi na kung suot niya ang kanyang equipment, siya ay nasa ibang antas na kumpara sa una silang nagkaharap na dalawa, at sa ngayon ay ang nakakaawang ball ang metal ni Hyunwook ay wala nang magiging laban sa kanya. Bigla namang nagulat si Hyunwook sa kanyang nasaksihan, at sa halip na matakot siya ay nasasabik pa dahil sa kanyang nakikita, na mga mana tanks na nagkakahalaga ng 1 bilyong won ang bawat isa, at siya ay maswerte dahil hindi lang ito nag-iisa kundi marami pa. Mayabang niya ring sinabi kay Hyunwook na sa araw na ito ay hindi na nito magagawa na siya ay mahawakan kahit isang daliri man lang, at kanyang pagpipire-piresuhin si Hyunwook sa isang atake lang. Habang siya ay nagsasalita at ipinapalabas ang kanyang malakas na aura, si Hyunwook naman ay tahimik lang na inihahanda ang kanyang nagliliwanag na Cloud Blade. Kasabay nito ang paglabas ng kanyang sistema, kung saan ay ipinapakita ang item na kanyang ginagamit, kuruna ng liwanag at kadiliman na may kakayahang mabilis na pataasin ang panlaban niya sa mga undead, at natukoy na rin ang espesyal na kakayahan ng item na ito. Meron siyang dalawang katangian na pwedeng pagpipilian kung ano klaseng aura ang ilalagay niya sa isang tiyak na equipment, ang Holy Power o hindi kaya ay ang Dark Magic, ngunit ang paggamit nito ay may kaakibat rin na magkaibang kaparusahan, at hindi rin pwedeng ito ay sabay na gamitin. Pagkatapos na niyang makapili kung anong katangian ang kanyang gagamitin ay tumayo na siya ng may kampiyansa, at ang nagliliwanag na hugis bilog ay pumalibot na sa kanyang ulo epekto ng kanyang piniling kapangyarihan. At ito ay ang Aura Saint, ito ay nagkakaloob ng 10% na Holy Power ng Kuruna, subalit meron din itong kapalit na pagbaba ng 10% sa kanyang mana. Kaya ang kaninang mayabang nitong mukha ay napalitan ng matinding pagtataka, kung bakit ni Hyunwook nagawang baguhin ang mga walang kwenta niyang sandata, sa isang banal na sandata mula sa kawalan. Kasunod nito ay ngumiti siya ng masama dito sabay sabi na kung sino raw ang nagsabi na gagamit siya ng bowl ang metal. At kanya ring ibinalik ang sinabi nito kanina sa kanya, na ito rin ay kanyang pagpupunit-punitan sa maraming piraso. Ngunit kahit siya ay nagugulat, hindi naman siya nagpatinag at lakas loob niyang sinabi kay Hyunwook, na tama na raw ang pananakot nito dahil hindi siya kayang saktan ng kakaunting holy power na meron ang ating bida, sabay handa na ng kanyang sarili para simulan na ang laban. Hindi naman nagpahuli si Hyunwook dito at inihahanda na rin ang sarili. Sabay sabi dito na base sa kanyang nakikita na marami pa itong sinasabi, siya ba ay natatakot lang. Pagkalipas ng ilang sandaling pagpapalitan nila ng pagbabante sa isa't isa, ay hindi na siya nakatiis at nanggigigil ng naunang umatake, habang nagsasabi na kanyang pupunitan ang maingay na bunganga ng ating bida. Gamit ng kanyang pinalakas na letigo ay kaagad na itong nagsagawa ng mabilisang pag-atake na patungo kay Hyunwook. Mula sa kanyang kinatatayuan, ay mabilis na siyang umalis palayo dito gamit ng kanyang kasanayan na skill chain. Subalit hindi naman siya tinantanan ang kanyang kalaban, at siya ay patuloy pa ring pinapasundan ng nagwawalang mga latigaw nito. Habang siya ay tumatakbo upang iwasan ang hagupit na dala ng mga latigong humahabol sa kanya, ay kanyang nasabi sa sarili na nakakabaliw ang naaabot ng isang latigo, na ginagamit bilang sandata at ito ay isang mahusay na trajectory, at kung ito ay maayos na maipapatama sa kanya ay sigurado na ang kanyang pagpanaw, kaya labis na lang ang kumpiyansa ng baliw na bastardo niyang kalaban. Kahit saan man siya magpunta ay palaging nakasunod sa kanya ang latigo, dahil hindi talaga siya tinatantanan ng nanggigigil na vampira, hanggang sa siya ay bigla na lang tumalo ng mataas patungo sa ibabaw ng kanyang kalaban. Sa kanya namang ginawa ay bahagya naman itong natigilan habang Nainus na nakatingala sa kanya, at ang kanyang punyal ay papalapit na rin sa likod nito. Kaya naman pala, habang siya ay nasa ere ay naghahanda na rin siya para umatake, habang sinasabi na sa malapitang labanan, ang lahat ng positibong katangian ng letigo ay magiging negatibo.
Subalit kahit malapit nang tumama ang punyal at espada ni Hyunwook, ay nanatili pa rin itong kalmado at nakangiti pa rin na para bang may surprise sa itong gagawin. At ang kanyang equipment ay bigla na lang nagpalabas ng napakaraming matutulis na bagay, para kontrahin ang ginawang pag-atake ng ating bida. Hanggang kumalat ang mga ito sa bawat direksyon, dahilan ng pagkabigla ni Hyunwook at imposible na para sa kanya na makaiwas pa sa ganitong sitwasyon. At ang kanyang punyal ay kaagad nang napalibutan at pinipigilan ng mga bagay na ito, dahilan ng bigla nitong paghinto. Maging ang kanyang Cloud Blade ay nagawa niya ring mabitawan ng ito ay matamaan, at mabilis na rin niyang dinepensahan ang kanyang sarili gamit ng kanyang indomitable steel body, dahil ang pag-iwas dito ay sadyang imposible. Pagkatapos ay kaagad na siyang umalis dito gamit ng kanyang skill chain, at naiwan ang kanyang mga sandatang ginamit na pang-atake sa kanyang kalaban. Ngunit kahit sa kanyang paglayo ay patuloy pa rin siyang hinahabol ng Letigo na pilit niya namang iniiwasan. Sadyang hindi talaga siya tinatantanan ng kanyang kalaban, hindi siya hinahayaan na makapagpahinga kahit ilang saglit lang. Dahil puro pagtakbo at pag-iwas na lang ang ginagawa ni Hyunwook, ay kanya na itong sinigawan at pinagsabihan na kung bakit ito tumatakbo palayo, pagkatapos nitong sabihin ang mga nakakatawang pananakot nito, at kanya itong pinagtatawanan. Habang patuloy na iniiwasan ang mga pag-atake ng kanyang kalaban, ay nasabi naman ni Hyunwook sa sarili, na dahil sa mga armored tentacles na iyon na wala naman dati sa equation, ay nagawa nitong mapigilan ang kanyang malapitan na pag-atake na nakalagpas sa mga Letigo. Sa ganitong sitwasyon ay ang may mataas na posibilidad na ang Failnaught, na kanyang inihanda bilang pangwakas sana na pang-atake mula sa malayong distansya, para sa kanyang plano na combo attack ay maaantala. Kaya sa ganyang kaso, ay kailangan na niyang gamitin ang kanyang Spear of Achilles kahit magiging sagabal dito ang malaking halaga ng mana na kanyang magagamit dito. Samantala ang kanyang kalaban naman ay tuwang-tuwa sa kanyang ginagawang pagtakbo, at ito raw ay kanya lang ipagpatuloy hanggang sa magawa na siyang patayin nito. Dahil para sa kanya ang paggamit na lang ng sibat ang tanging paraan para mapigilan ang ginagawa ng kanyang kalaban, kaya kaagad na niya itong inihahanda habang patuloy pa rin sa pag-iwas sa mga pag-atake nito. Kanya nang isinaaktibo ang kakayahan ng sibat, at kaagad nang tumalo ng mataas sa ere, upang atakihin ang mga nakakainis na mga Letigo. At ang kanyang sistema ay nagpakita na naman sa kanya, para ipaalala na kanyang ginamit ang kakayahan ng sibat, at siya ay nakagamit ng malaking halaga ng kanyang mana. Nagtagumpay naman ang kanyang planong ginawa, at nagawa niyang maputol ang mga Letigo, at umatras na ng bahagya. Subalit hindi naman siya nasisiyahan ng kanya nang napagtanto, na ginagamit lang ng kanyang kalaban ang malaking mana tank ng armor nito, upang siya ay hilahin hanggang sa maubos na ang kanyang mana. Kanyang nasabi sa sarili na parang naghanda talaga ito sa pamamagitan ng pag-analisa ng kanyang kahinaan, kasabay ng kanyang paglapag sa lupa. At kung isaalang-alang pa ang ibang mga vampira, ay hindi niya dapat ubusin dito ang kanyang mana, habang siya ay nanggagalaiti sa labis na pagkainis. Samantala ang kanyang kalaban naman ay tuwang-tuwa habang sinasabi sa kanya kung ano ang problema, naiintindihan na ba niya ang kanyang sitwasyon na kinalalagyan sa ngayon, pahabol pa nito na susubukan daw niya magdaldal sa patibong na katulad ng kanyang dating ginawa. Kasabay ng pagpapakawalan nitong muli ng pag-atake gamit ng rumaragasang Letigo na muli niyang ibinalik. Subalit sa pagkakataong ito ay nanatili lamang siyang nakatayo na mayroong hawak-hawak na isang radyo. At kanyang sinabi na sa ganitong kaso, sabay sigaw sa pangalan ni Taeyong gamit-gamit ang kanyang hinahawakan na radyo. Kasunod nito ay bahagya namang natigilan ang vampira, na nagtataka sa kanyang biglang ikinilos, na hindi nito namamalayan ang nagliliwanag na bagay sa likuran nito mula sa malayo. Pagkatapos ay bigla na lang siyang tinamaan ng isang bala sa kanyang likuran hanggang sa ito ay tumagos pa sa kanyang katawan. At ang malakas na tunog ng isang baril ay umalingaw-ngaw sa kapaligiran buhat ng sepresang pag-ataking ginawa ni Taeyong. Matapos niyang magtagumpay na tamaan ang vampira, ay kaagad na siyang nagulat kay Hyunwook na ang target ay kanya nang tinamaan. Dahil sa malakas na ingay na dulot ng pagputok ng baril, ay sinabi ni Choi Min-jae kay Hyunwook na kailangan na nilang lumipat sa ibang sniping location. Ramdam ang sakit ng natamo nitong pinsala ay kaagad naman itong napaluhod, at makikita ang bakas ng sugat sa dibdib nito na dulot ng bala na may taglay na holy power. Upang makaganti ay ginamit na rin ito ang isa pang kakayahan ng kanyang equipment, at nagpapalabas ito ng nagbabagang enerhiya,
habang sinasabi nito na papatayin niya si Hyunwook. Ngunit bago pa man matapos ang atakeng inihahanda nito, ay bigla namang may isang palaso na muling tumagos sa dibdib nito, dahilan ng pagsuka dito ng dugo. Wala nang hinintay na sandali si Hyunwook, at mabilis nang sumugod para tapusin na ang alitan nilang dalawa, gamit ang sibat na hawak-hawak niya. Gamit ng kanyang buong lakas na may kasamang panggigigil, ay malakas niyang sinigawan ito na mamatay ka na. At wala na nga itong nagawa kundi saluhin na lang ang malakas na pag-atake ni Hyunwook, hanggang sa tumagos na naman ang sibat sa katawan nito. Hindi lang iyon, ang dating itim na aura ng sibat, ngayon ay nagliwanag na. Dahil sa epekto ng banal na aura na ginagamit ng ating bida, kung saan ito ay kumalat sa likuran ng vampira matapos itong tumagos sa katawan nito. At ito na ang naging kalagayan ng kaninang puno ng kumpiyansa niyang kalaban matapos tanggapin ng buong buo ang sunod-sunod na pag-atake ni Hyunwook, nakalutang sa ere ang nanginginig nitong katawan, habang ito ay nakatuhog sa palaso at sibat na siyang ginawa ni Hyunwook na pantukod sa lupa. Kahit sa huling sandali ay sinasabi pa rin ito na siya ang nag-iisang napili, kaya paanong nangyari ito sa kanya, at kung sino naman raw ang A-ranker o hindi kaya ay S-ranker na may gawa nito sa kanya. Kung saan ay sinagot naman siya ni Hyunwook, na nasa bingit ka na ng kamatayan, ngunit ganun ka pa rin kamausi sa tungkol sa akin, habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa makinang na bagay na kanyang kinukuha mula sa item ng vampira. Nilapitan naman siya ni Hyunwook at binulungan, na para sa isang kasuklam-suklam na maharlika na katulad mo, sasabihin ko na kung sino ako ay isang F-rank. Ito na naman ang sistema nagpapapansin na naman sa ating bida, dahil ang laban ay patapos na, naningil na ito para sa kabayaran sa paggamit ni Hyunwook ng Aura Saint na kasanayan, na 10% nakabawasan sa kanyang mana. Dahil sa epekto ng sibat na pinipigilan ang mabilis na paggaling ng pinsala na naidudulot nito sinamahan pa ng holy power, ay unti-unti nang nasusunog ang katawan ng vampira, at ito ay sumisigaw na ito ay hindi totoo, dahil walang dahilan na siya ay matatalo lang ng isang F-rank. Hanggang sa binalot na ng mapaminsalang apoy ang kanyang buong katawan, samantala si Hyunwook ay abala lang sa pagmumukbang ng bagay na kanyang kinuha dito, habang nakatingin lang sa nasusunog na katawan ng kanyang kalaban. Pagkatapos ay bumungad sa kanya ang maraming makikintab na pulang bagay, na nahulog sa lupa mula sa katawan ng vampira. At ang sistema ay muli na namang nagpakita, upang magbigay ng impormasyon tungkol sa makintab na bagay na kanyang nakuha, mana tank, sa pamamagitan ng pag-absorb nito, ang kanyang mana ay sasailalim sa masigabong pagtaas. Hindi naman ito nakaligtas kay Hyunwook, at kaagad na niya itong kinuha, ayon sa kanya. Kung isaalang-alang ang oras para sa pag-absorb nito, ay kalahati lang muna ang kanyang lalantakan, at mamaya naman ang natitirang kalahati. Matapos niyang mapaslang ang kanyang kalaban, ay wala na siyang sinayang na sandali, sadyang nagmamadali upang puntahan ang kanyang kasamahan na kasalukuyang inaatake na ng hukbo ng mga kalansay. Habang siya ay mabilis na tumatakbo patungo sa lugar na sinasalakay ng mga kalansay, ay patuloy lang niyang nilalantakan ang mana tank na kanyang nakuha. Maging ang kanyang mga kasama ay ginagawa rin ang tungkulin na ibinigay sa kanila ng ating bida, at patuloy lang sa pag-uulat tungkol sa mga impormasyong kanilang nasesagap, ayon sa kanila na ang bilang ng mga kalansay na sumasalakay ay hindi nila matukoy. Pahabol pa ni Tae yung nasa ganitong sitwasyon, base sa nakikita nito na sa kanyang palagay ay kahit na sino ay hindi magagawang makalabas doon ng buhay. Dahil sa mga ulat na kanyang natanggap, ay bigla na lang naging seryoso ang kanyang mukha, habang lalo pang banibilasan ang kanyang pagtakbo. Puntahan na natin ang lugar kung saan ay mayroon ng tinatitigan na biktima ang isang kalansay. Ngunit lahat sila ay nagsitalsikan matapos nilang banggain ng isang rumaragasang sasakyan, hanggang sa ito ay bumangga naman sa isang pader dahilan ng paghinto nito sa kalagitnaan. Nang gagalaiti namang sinabi ng isang sundalo na nagmamaniho dito, na kanya raw uubusin ang lahat ng mga mahihinang kalansay na ito. Subalit ang mga salitang kanyang binitawan ay parang inilaan lang niya sa kanyang sarili, nang may bigla na lang sumulpot na mga kalansay sa harapan ng kanyang sasakyan, at ang tapang na kanyang ipinakita ay kinain muna niya, dahilan ng paglaki ng kanyang bunganga, at siya ay nakaramdam ng matinding pangangamba, nang kanya nang makita ang mga espada ng mga ito na tumagos sa kanyang sasakyan. Hanggang sa ito ay tuluyan ng napalibutan ng hindi mabilang na mga nagwawalang kalansay at siya ay pinagpiestahan. Mula naman sa kanyang tinutuluyan, ay kanyang sinilip sa bintana upang suriin ang naging kalagayan sa labas,
kung saan ay bigla siyang kinabahan sa kanyang masaksihan, dahil maging ang kanilang platoon leader ay naging walang kalaban-laban, hanggang sa ito ay tuluyan ng napaslang. Matapos nitong mapaslang ang kanilang platoon leader ay kaagad nang nagtungo ang mga ito sa tinutuluyan ng mga babaeng sundalo, na pilit ring lumalaban upang itaboy ang mga ito gamit ng kanilang mahikang apoy. Sumigaw naman ang isang ito para ipaalam sa lahat ng kanyang kasamahan, na ang mga kalansay ay pilit na itinutulak ang daan papasok sa kanilang kinaroroonan. Pansin naman niya na ang lahat ng kanyang kasama ay nababalisa, kanya nang pinamunuan ang mga ito at inutos na, hilahin nila ang kanilang mga sarili ng magkakasama, at huwag tumira kung saan-saan lang, at dapat nilang ituon ang kanilang kapangyarihan ng sama-sama sa iisang direksyon, at pasabugan silang lahat. Kasunod nito ay kaagad na niyang nilingan ang iba upang itanong kung kumusta na ang sitwasyon ng kanilang armory. Mabilis namang tumugon ang isang nakaasul na ang susi sa armory ay parang nasa kanilang platoon leader. Nang walang pag-aalinlangan, ay kanya na itong inutusan, na pagkaganon ay kanila na itong sirain, o hindi kaya ay kanila nang tunawin, dahil wala na siyang pakialam kung ano man ang gawin nilang pamamaraan upang ang kanilang armory ay mabuksan, dagdag pa niya na huwag lang silang susuko ay magagawa rin nilang makaligtas dito. Kinuha naman nito ang atensyon ni Sergeant Kim Sehi, upang ipaalam na ang mga kalansay ay umaakyat na sa pader para makapasok. Kaagad naman siyang tumugon, na umalis na ito nang mabilis palayo sa bintana dahil iyan ay delikado, samantala sa kanyang likuran ay may isa ng kalansay na nakadungaw sa kanya mula sa bintana. Mula naman sa malayo ay natatanaw na ni Hyunwook ang mga hindi mabilang na kalansay na nakalapit na sa isang gusali. Kaya siya ay nanggagalaiti habang napapatanong na kung kailan pa nakarating doon ang napakaraming kalansay. At hindi niya maiwasang mabahala, dahil sa loob ng ikalawang barracks ay may isa siyang hindi kayang mawala. Sa kalagitnaan ng gabi, sa isang lugar sa loob ng teritoryo ng AMT, kung saan ay abot tanaw lang mula dito ang isa sa mga outpost ng militar. Maging ang mga bumabahang mga kalansay na sumasalakay at nagpapahirap sa kalagayan ng militar, natatanaw lang rin ang malinaw mula dito. Ay may dalawang nilalang na nag-uusap tungkol sa mga planong pagbubukas ng mga gate, tanong ng isang lalaki na may pinapasa na isang totem kay Carol na kung kailangan na ba nilang magbukas ng sunod-sunod na gate. Ayon sa kanya, kung mamadaliin nila ang lahat ng sabay-sabay, sa kanyang palagay ay mabilis lang silang matatapos, at tumugon naman ito na ang pag-asa para makaligtas. Sa sinagot nito ay naguguluhan namang napatanong si Kalbo, kung ano ang pinagsasabi ng kanyang kausap. Masaya naman itong tumugon na ang mga tao ay nagiging cute, sa oras na ang kanilang pag-asa ay nababasag. Kaya napasabi na lang si Kalbo sa sarili na kanyang nakikita, na ang masamang kagustuhan nito ay hindi pa rin nagbabago. Nagsalita naman ang nakasombrero kay Carol, na parang namatay na ang buong pangkat ng mga pumasok. Nagulat naman si Kalbo sa ibinalita ng nakasombrero nilang kasama, at siya ay nagtatakang napatanong kung talaga ba na silang dalawa ay sabay na nawala. Ayon sa nakasombrero na kanila nang tinanggal ang lahat ng mga communication devices, at ang mga gumaganang camera sa panahon ng mana scattering, at darating sa lugar para sa pagpasok ng command, at wala sa kanila ang dumating. Ang mana scattering ay ang pagpapalabas ng napakalaking halaga na alon ng mana, ito ay pinakawalan kung kailan nagbukas ang gate. Ginagambala nito ang karamihan sa mga elektronekong kagamitan at komunikasyon. Sumagot naman si Kalbo na hindi ba yung sinabi na wala dito ang mga Mountain Army at ang kandidato para sa pagiging Sword Saint. Iyan ay ang kanilang nakumpirma bago pa man mangyari ang kanilang pagpasok, tugon naman ng nakasombrero. Dahil dito ang kanilang pinaghihinalaan na may kagagawan nito ay si So Yuna, ang anak na babae ng Holy Knight Captain, dahil sa pagkakataong ito ay kanilang ipinagpalagay na si So Yuna ay mas malakas pa kaysa sa kanilang inaasahan. Pagkatapos ay inutusan na ni Carol si Oh Kang-mok na bumaba na upang ubusin ang mga nasa command center ng siya lang. Matapos marinig ni Kalbo ang ipinag-uutos sa kanya, ay hindi naman siya nasiyahan. Sa halip siya ay nagagalit na para bang ayaw niya pa munang magpakita ng maaga. At kanya nang ibinagsak ang hawak-hawak niyang totem sa lupa, sabay sabi na dahil sa mga bastardong iyon ay kailangan niya pang harapin ang mga ito, habang nagmumura. Kasunod nito ay ang paglabas ng isang pulang sistema, upang magbigay sa kanila ng isang babala, na ang assembly zone ng kasamaan ay idinaklara na sa lugar, ang dark at undead attributes ay tumaas ang stats ng 50%,
samantala ang numero ng mga halimaw na lumalabas mula sa gate ay tumaas ng 100%. Kasabay ng pagpatayo ng totem na siyang nagpapalakas pa ng husto sa lahat ng katangian ng kasamaan, ay ang pagbukas rin ng isang gate. Pagkatapos ay naglalakad na paalis si Kalbo, habang nagsasabi na ngayon na napunta na tayo sa ganito, paano kung susubukan nating gawin ang paladin na isa sa atin? At pinagsabihan naman siya ni Carol na hindi si Yuna ang target niya, kundi ang Military Command Center. Mayabang naman siyang lumingon at tumugon na iniisip mo ba na isa rin ako sa mga mahihinang iyon? Aalisin ko sila ng sabay sa isang bagsakan lang, tumugon naman si Carol na hindi, ngunit may inihanda na ito para humarap kay Yuna. Maya-maya lang ay may isang nilalang na unti-unting lumalabas mula sa bagong bukas na gate. Hanggang sa ito ay tuluyan nang nakalabas, at ito ay isang higanteng halimaw na balot ng armor. At hindi lang iisa, ito ay patuloy pang damadami, na naoras matamaan ka ng kanilang hawak na espada, ay siguradong mahihiya ka ng bumangon pang muli. Kanyang sinabi na siya ay nagtataka kung ano ang magiging itsura ni Yuna, sa oras na mahulog ito sa kawalan ng pag-asa.